Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating pag-aaral ngayon. At idulog po natin sa Panginoon ang ating pag-aaralan. Hallelujah. Panginoon, kayo po ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Lord, yun po yung tema na aming nilalakaran ngayong 2025, Panginoon. Lord, sa binasa, nakasulatan, Panginoon, kanina, sabi po doon, napakahalaga ng pagkakaisa. Panginoon, ang pagkakaisa ay kaayusan, Panginoon. So Lord, salamat. Salamat sa pagkakaisa, Panginoon, O Diyos. At Lord, alam namin na ang pamilya, pinagkaisa mo, kaya naniniwala kami na ang ama, ina, at ang mga anak, Panginoon, ay nakasalig po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nasa kalagitnaan ng bawat pamilya. Kaya po, Panginoon, meron pong pagkakaisa, Panginoon o Diyos. And Lord, naniniwala kami, maging dito po sa aming iglesia, kayo po ang Diyos ng kaayusan at patuloy nyo kaming inaayos, Panginoon. Patuloy nyong inilalagay sa tama ang lahat ng bagay, Panginoon. So Lord, salamat po sa ginagawa ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pag-aaral ngayon at mataas po kayo sa aming kalagitnaan. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So sabi doon sa binasa kanina na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. No? So meron daw pagkakaisa, no? So merong pagkakaisa. So kung merong pagkakaisa, okay? Ibig sabihin noon mayroong merong pag nagkakaisa. May pag-ibig. Pwede, oo, merong pag-ibig. Merong pag-ibig pero walang lumalabas. Ano po? Windows P. Windows P. Windows P. P. Tapos duplicate. Ayun, ganun na pala kasimple yun. Pagkakaisa yan. Ayan. Yan na pagkakaisa. Okay. So, salamat. Oh, lumapas pa. Ba't ka nandyan? Okay, ayusin natin. Okay. Close niyo po ulit para mas... Close muna daw. Yan. Okay. So, from beginning tayo. Yun! Okay. Ayan. So, salamat po. Ayan. So, pag merong pagkakaisa, ang ibig sabihin nun, merong pinagkakaisahan. Ayo. Ibig sabihin, paano tayo magkakaisa kung iba-iba yung ating pinaniniwalaan, di ba? So, para magkaroon ng pagkakaisa, dapat may malinaw na pinagkakasunduan, no? So, sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, ano ba ang ating pinagkakaisahan? Saan tayo nagkakaisa? Jesus is Lord. Ayun, siyempre, ang Panginoong Yesus ay Diyos, Ayan. So, basahin natin lang ng mabilis ang nasulat dito sa, sinulat ni Judas, O, hindi po to si Judas Iscariote. Okay? Ito po si Judas na ang pagpapakilala ay kapatid ni Santiago, alipin ni Kristo, Pero ito pong si Santiago na binabanggit niya dito ay kapatid din po ito ni Jesus, So kapatid ni Jesus sa kanyang nanay, si Santiago. Sabi niya, mula kay Judas, alipin ni Kristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo'y tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang
taong walang Diyos at ang kalooban ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pang unay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So dito, no, ano yung sinabi ni Judas, no, ni Jude? Sabi niya dito, isinulat ko sa inyo ay isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman. So meron daw pananampalataya na ibinigay sa atin at dapat daw natin yung ipaglaban. So tayong mga Kristiyano, doon tayo nagkakaisa sa pananampalataya na yon na ibinigay, ano daw, minsan at magpakailanman. So may malinaw na pananampalataya, no? May malinaw na pananampalatayang itinuro si Jesus, na itinuro ng kanyang mga apostol, at ngayon ay patuloy nating pinaniniwalaan at pinananampalatayanan, ano? So nandoon 'yon, ano? So yung turo ni Jesus, yun din yung turo ng mga apostol na ating pinananampalatayanan at sabi doon, ano daw 'yon? Ipinakikipaglaban. Ipinakikipaglaban, ano? So ang pananampalataya na ibinigay sa atin, no? Sa mga ano daw to? Saints, sa mga tao na nananampalataya kay Jesus. Ito yung kumpleto at final deposit of divine truth, no? Everything essential for salvation, godly living, and mission. So yan yung sinasabi doon na faith. Yung lahat, no? Lahat ng katotohanan na mahalaga sa ating kaligtasan, sa makadiyos na pamumuhay at sa ating layunin, no? Itong pinagkatiwala na to, itong sacred trust has been entrusted to us. Ito yung ibinigay sa atin, ito yung ipinagkatiwala sa atin. Kaya hindi mo siya dapat baguhin, hindi mo siya dapat baliwalain, di ba? Ignored, baliwalain. Hindi mo din siya dapat sarilinin lang. Ang pananampalataya, hindi mo siya sasarilinin lang. Nasa iyo lang. Hoarded, no? Akin lang to, hindi. No? But to be known, dapat malaman, maipamuhay, mabantayan mula sa mga mali, no? At sabi doon, maipasa sa iba ng merong matapang na pag-ibig. Ibig sabihin yung totoong pag-ibig, ano? So yun yung sinabing pananampalataya, ano? Kasi para magkaroon tayo ng kaayusan, kailangan may malinaw tayong kaunawaan saan ba tayo nagkakaisa. 'Di ba? Paano tayo magiging maayos kung hindi tayo nagkakaisa? At paano tayo magkakaisa kung hindi malinaw ang ating pinaniniwalaan? Iba-iba pala tayo ng paniniwala, no? Pero sabi ni Judas, ang ipakinggan, ano? Kasi nasanay tayo, Judas, Iscariote. Pero marami pong Judas sa Biblia, hindi po si Iscariote lang ang Judas. Ano po? Hindi lang po si Iscariote ang Judas. Ito pong Judas na to ay sabi, kapatid ni Santiago at alipin ni Jesucristo. Actually po, si Santiago ay kapatid ni Jesus, kaya si Judas na nagsulat nito ay kapatid din siya ni Jesus kay Mary. Sa nanay. Ano po? Sabi niya, merong pananampalatayang ipinagkatiwala sa atin na dapat nating bantayan, ipaglaban. Sabi niya, no? So, merong urgency of contending for what we've been entrusted. So, sabi niya, gusto ko sana yung pananampalatayang yung kaligtasan ang gusto kong isulat sa inyo. Pero sabi niya, nagkaroon ng nakita ko may mas malaking problema tayo na dapat harapin, no? At ano daw yon? May nakapasok na nagtuturo ng maling aral, no? Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus, dinideny nila si Jesus. So merong urgency, no? Pag sinabing urgency, ano yung urgent? Kailangang harapin agad, no? Oo. Ngayon na mismo. Ano na natin siya? Harapin na natin, no? So ipaglaban yung pinagkatiwala sa atin. Huwag niyo isuko yan.
I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith. So yung pananampalataya po pala dapat ipinakikipaglaban. Bakit kailangan mong ipakipaglaban yon? Kasi may gustong sumira. May gustong sumira. So ang pananampalataya po, malinaw po yan kung ano yan ha sa atin. So sabi diyan, una, ito daw ay wake up call for every generation. Hindi lang to sa panahon nila. Bagamat, nung isinulat ni Judas, ni Jude, yung kanyang letter, ay panahon nila. Pero sa panahon natin ngayon, alam natin na dapat din natin yung ipamuhay o ipagtanggol ang pananampalataya. No? Wake up call for every generation. Sabi, Jude originally intended to write a letter of encouragement, but spiritual drift changed his plan. So, ibig sabihin ng spiritual drift, ano yon? Yung katotohanan tungkol sa pananampalataya, may gustong maglayo, ibahin. Ano? False teachers, sabi doon, may mga bulaang guro na nakapasok at ito ay unnoticed. Ibig sabihin, nasa church mismo. Nakapasok mismo, no? Nasa loob nila. They were not denying Christ, they were distorting grace. Siyempre, nakapasok sila doon dahil sabi nila, naniniwala din sila kay Jesus. Ang problema, iba yung kanilang paniniwala tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, ibang Kristo yung kanilang pinaniniwalaan, no? So, sabi nila, yung kasalanan daw ay dahil, parang, kung pinatawad ka na ni Kristo, pwede ka nang magkasala, bayad na eh. Parang gano'n, may narinig ba kayong gano'n? Meron. Na yung kasalanan dahil bayad na, pwede ka nang magkasala. Sino na, di ba? Binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan noon, ngayon, at yung kasalanan ko pa nagagawin, bayad na. So parang wala nang halaga kung magkasala ako ngayon, bayad na. Parang mali ata, no? Kasi kung si Jesus napupuot sa kasalanan at namatay siya sa krus dahil sa kasalanan, tapos ini-enjoy mo yung kasalanan, parang saliwa. Parang may something na hindi tama, no? Yan, so ganun yung kanilang nakita. Nakita ni Judas. They replace conviction with comfort and truth with trends. Ayan. So pinalitan nila yung conviction ng comfort at yung katotohanan ng trend. Ngayon ba, sa panahon nila, meron ng ganyan. Sa panahon natin ngayon, matindi, no? Dahil yung mga matatayong church na nag-i-exist, halimbawa, tinanggap na nila yung kultura ng mundo. Di ba? Nagkakasal na sila ng parehong, sex. Same-sex marriage. Sa church ginagawa. Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, meron ng church na ganyan. Hindi nire-recognize ng batas, pero pinapractice. Meron ng mga churches dito sa atin na gumagawa nila. So, ibig sabihin, makikita mo na may mali na agad, no? Meron ng maling pumasok. Ang tanong, ano ba yung nangyayari? Ano yung dapat gawin? Sabi, contend for the faith. Ipaglaban ang pananampalataya. Okay, don't assume truth is safe. No? Huwag mo isipin na yung katotohanan ay safe. If we don't contend, we will compromise. Tama ba yan? Kung hindi ka makikipaglaban, makikiisa ka na doon. Di ba? Pag isa mong doon to, pag hindi ka lumaban, malamang sasama ka na. Actually, maraming bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. Kaya nga sinasabi natin, hindi tayo perfect. Marami tayong nagagawa na unwittingly. Ano yung unwittingly? Nabing unwitting. Ibig sabihin, parang hindi mo siya napag-isipan ng gusto, parang nangyari lang siya, no? Na parang nakalusot. Yun nga yun, no? Parang nakalusot no? Pero yung mga bagay na malinaw dapat ipaglaban, no? Sabi diyan, the gospel is not a private preference, it's a public trust.
So ang ating pananampalataya, hindi lang yan sa'yo, kundi yan ay, sabi doon, pinagkatiwala ng Diyos sa atin para yan sa lahat. Hindi yan para sa sarili lang. Every generation must fight for what has already been perfectly given. Yun yung sinabi doon na, ipinagkatiwala minsan at magpakailanman. Yan. Pero ano ba yung ipinagkatiwala sa atin? Ang tanong yan, what exactly have been entrusted sa atin? Of course, hindi natin makikita lahat yan sa Book of Jude dahil masyadong malawak yung pinagkatiwala sa atin. Pero sabi doon, let scriptures, ano daw yon? Yung scriptures, hayaan mo na siya din yung magpaliwanag sa kanya. So ano ba yung pinagkatiwala sa atin? Bilang mga Kristiyano, yung pananampalataya na ipinagkatiwala minsan at magpakailanman. So gamitin natin yung salitang entrusted, para ipaano natin, yung pananampalataya na kung saan dapat nating malaman, dapat nating ipamuhay, dapat nating bantayan, at dapat nating ibigay sa iba, ipasa sa iba. So ito yung pananampalataya na yon, Okay, ano yung una? Eternal Gospel of Grace. Meron po talagang magandang balita. So yung unang-una na pananampalataya, doon sa sinabi ni Jude ay yung Gospel of Grace. Of course, ito po yung mga text, na familiar tayo. Sige, tingnan nyo nga. 1 Corinthians 15:1. Sige nga. 1 Corinthians 15:1. Siyempre, yung unang makakakita, mabilis. Ha? Yung unang makakakita ay mabilis. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. So si Apostol Pablo, sabi niya, merong mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Siyempre, familiar ba kayo? Sino kayang ang Ephesians 2:8? Okay. Ano yon? Sige nga, i-recite nga yan dahil memory verse yan ng karamihan. Ano sabi doon? Sa English. Kaya nyo? Siyempre, kaya. Kayang basahin. Okay. Pagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, Yan. kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Mm. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ayun. So yan yung mabuting balita, Yung isang bagay na hindi natin kayang gawin, ginawa sa atin, para sa atin ng Diyos. Ito ay ibinigay sa atin. Jesus died for our sins, was buried, and rose again. This is the gospel. Bakit siya? Bakit ito nangyari kay Jesus? Para sa atin. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Of course, totoo po yan. Walang tao na pwedeng magyabang na siya ay naligtas. Wala siyang pwedeng ipagyabang sa kanyang kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ni Jesus lamang. Ayan. So, hindi po natin kailanman yan, tawag yan na binabago. Lahat tayo haharap sa Diyos. At pagharap natin sa Diyos, wala tayong maipagyayabang sa Diyos. Walang pwedeng magyabang sa harapan ng Diyos. Dahil dito sa salitang ito, biyaya. Biyaya. Kagandahang loob ng Diyos. So tayo ba, bilang mga Kristiyano, ay nakasalig sa ginawa ni Jesus, sa kanyang finished work? Doon ba tayo talaga nakakapit? O tinatry natin na i-earn ang love ni God? So, mahal tayo ng Diyos. Hindi po natin yan kailangan pang parang, ano yung tawag niyan?
Paguran. Hindi i-earn, no? Hindi. Mahal tayo ng Diyos, no? Kailangan natin ay tanggapin yan at kilalanin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At pinakita yan sa atin ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus, no? Kaya itong gospel na to, dapat lagi mong itinatanim sa isip mo. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, ako ay naligtas. So dahil kay Jesus, ako ay anak ng Diyos. So, dapat araw-araw lagi nating sinasabi yan, ano? At syempre, kailangan ibahagi ito sa iba ng maliwanag at walang kaguluhan, confusion, no? So malinaw sa atin, kalituhan, tama. Pag sinabing confused, nalilito. So ang gospel, ang sinasabi diyan, mahal na mahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak upang iligtas tayo. At yan ay ating tinanggap, no? Nung tinanggap po natin yan, ha, tandaan nyo, tinanggap natin yan ng buong puso. Ibig sabihin, naiintindihan mo yan ng iyong tinanggap, ha? Okay, pangalawa, ano pa ang kasama doon sa pananampalataya na minsan at magpakailanman ay ibinigay, no? Ito yon. Yung New Covenant Scriptures. So, meron na tayo ngayong bagong tipan, at yung bagong tipan na yon ay syempre nakasulat, ano? Ikalawang Timoteo 3:16 to 17. Syempre, ang unang makakita, mabilis. Di ba? So ano ang nakasulat? Sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Okay, nasaan ang aklat ni Timoteo? Nasa bagong tipan. Ayan, 3:16. 2 Timothy. 3:16 and 17. Nakita na? 3:16 and 17. Ano ang sabi? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos At? ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Tama. So kahit ituloy natin sa 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng pamumuhay. Okay, so paano magiging ganap at magiging handa ang lingkod ng Diyos? Sabi doon sa pamamagitan ng kasulatan. So ang kasulatan na meron tayo ay hininga ng Diyos. Naniniwala tayo na ito ay walang mali. At ito ay sapat. No? So ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin ng walang mali ang kasulatan? Oo, pero sabi na nga sa original na pagkakasulat, And of course, pero siyempre, ang natin, wala siyang mali pagdating sa kanyang aral kung paano tayong mga tao, mga Kristiyano ay dapat mamuhay. No? Hindi siya nagtuturo ng kamalian. No? Ayan. So pag binasa natin ang Bible, dapat naiintindihan natin po yan. Di ba? So pag iba nagbabasa ng Bible, naiintindihan? Magbigay ng halimbawa, paano naiintindihan? Halimbawa, nabasa mo sa Bible, pagbukas mo ganun, ano kaya message ni God? Gawin ninyong araro ang inyong mga sibat at mga espada. Gawin ninyong araro ang inyong mga sibat at espada. Yun yung nabasa mo ngayon. No? Grabe gawin daw. Tapos kinabukasan, sabi naman, naghanap kaya ang message ni Lord sa araw na to. Pagbukas mo naman, gawin ninyong espada ang inyong mga araro. Baliktad naman. Baliktad? Kahapon, ang message ni Lord sa akin, gawing espada, ay gawing araro ang espada. Ngayon naman yung araro, ay yung, tama, nagbabaliktad na, Yung araro gawing espada, yung espada gawing araro. Paano nangyari yan? Mali ang Biblia. Mali ang Biblia. Kasi yung iba, ganun pag nabasa ko sa Biblia, maniniwala ka na. Ayan, nakita. Alam nyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, binabasa po ito ayon sa kanyang tamang konteksto.
Nagkakaroon ng kahulugan ang bawat salita kapag ka ito ay nasa loob ng pangungusap. At ang pangungusap ay nagkakaroon ng kahulugan sa loob ng paragraph. Ang paragraph nagkakaroon ng kahulugan sa loob ng kwento. At ang kwento, nasa loob siya ng isang mas malaking kwento. So, ibig sabihin lang po nun, ganito yun ha, kung bakit magkaiba. Yung una, sinabi yon sa mga Israelita na gawin daw araro ang mga espada dahil panahon yon ng kapayapaan. Walang gera nun. Di ba? Walang gera. Kung ano gagawin mo sa mga espada, walang gera. Gawin mong araro dahil kailangan nating kumain. Ngayon, may gera na. Sinasakop na kayo. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga araro nyo, gawin nyo ng sandata yan para lumaban kayo. So sa Bible po, hindi porke nabasa yun na yun, ha? Tinitingnan natin yan ng Kaya nga pag sinabi natin, Lord, salamat po sa Biblia. Pero, ito po, para lang maging malinaw sa atin mga kapatid, no? Hindi lahat ng bagay nasa Biblia, ha? Hindi lahat ng bagay sa buhay mo nasa Biblia. Kasi nung ang Biblia masulat, wala pa dito ang issue ng drugs. Wala pang Instagram. Oo, wala pang Instagram. Wala pa dito yung mga, ano ba yung mga sa medical fields? Wala pang cloning. Wala pang cloning. Wala pa yung anong mga paggagamot, yung mga transplant ng puso. Wala pa, no? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng hanapin dito yon, no? So, ang tanong dyan, paano ko ilalapat, Lord, yung aral noon sa panahon namin ngayon? Actually, yun talaga ang challenge po dyan. Pero, syempre, malinaw ang mga prinsipyo. Halimbawa, dito sa Bible, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi ka magkakamali doon. Di ba? So, yun po yun, no? Yung bagong kasulatan na ibinigay ng Diyos sa atin, it doesn't evolve with culture. Yan. Ibig sabihin yung mga prinsipyo nun, yung mga tayo nun tungkol sa moralidad, hindi po yan nagbabago sa ng kultura. No? Nagbabago ang kultura, pero yung katotohanan, yung essence ng Bible, hindi nagbabago po yan. It defines and confronts it. Ayan. Kaya nga tanong, is your Bible your anchor in or just background noise? So ang Biblia daw ba, siya ba yung iyong pinangahawakan? Yung mga pangako ng Diyos sa Bible? Yung ba ang ating pinangahawakan? Di ba? So begin its day with the Word, not with the Word. Magsimula sa sa salita ng Diyos, hindi sa mga bagay sa mundo. Sabi ni Jude, ito ang aming pinaniniwalaan, ito ang aming pananampalataya na ibinigay. Naniniwala tayo saan? Sa triune nature of God. Ito ay malinaw na tinuro sa Mateo 28:19, di ba? Ano nakalagay diyan sa Mateo 28:19? Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So nakita nyo ba yon na pinagsama-sama yung tatlo? Sa isang pangalan, nandun yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? Kasi sa iba po, magkakaiba daw yung tatlong yon. Ganito yan, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, siya yung Diyos, pangalan ng Anak, siya ay tao, pangalan ng Espiritu Santo na puwersa. Parang hindi ata bagay na pagsamasamahin yung tatlo, no? Na pangalan ng Diyos, pangalan ng tao, pangalan ng isang power o puwersa lang. Paano nagsama sa isang pangalan yun? No? So, pero naniniwala tayo, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, di ba? Na nasa tatlong nahayag, sa tatlong person. Naintindihan ba natin yan? Hindi. Mahirap yan iintindihin, pero yan ang malinaw na aral ng Biblia. Ano po? So, ang Trinity is not a theological extra, it's the core of our relationship with God. So, ito yung ating core, no? Kaibuturan ng ating relasyon sa Diyos. No? Ayan.
So ano po yung mapapansin nyo dyan? No? Actually, ito, tingnan nyo po ito maigi. No? Sabi doon, ang Diyos daw ay ano? Pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, may object ba ang pag-ibig? Opo. Siyempre, pag sarili mo lang ang iniibig mo, parang hindi, ano yun, ano? Hindi tayo na, sarili mo lang ang mahal mo eh. Pag sinabing sarili mo lang ang mahal, parang hindi ka naman mapagmahal, di ba? Sarili mo lang yan eh. Selfish ka, di ba? Pero kung ang Diyos, may Ama, may Anak at may Espiritu Santo, palagay nyo may pag-ibig dyan. Opo. Oh, actually, dyan lang magkakaroon ng pag-ibig. Dahil may object yung love. Mahal ng Ama ang Anak, mahal ng Ama ang Holy Spirit, mahal ng Anak ang Ama, mahal ng Anak ang Banal na Espiritu, mahal ng Espiritu Santo ang Ama, mahal ng Espiritu Santo ang Anak. Di ba mas may sense yun? Ang Diyos namin ay Diyos ng pag-ibig. So, pray with confidence to the Father in the name of the Son, empowered by the Spirit. Actually, yan, itinuro yan sa Bible na malinaw. No? Kung nananalangin tayo sa Diyos Ama, ito ay sa pamamagitan ng Diyos Anak, at ang ating pananalangin ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. No? So, sabi na, don't trade deep truth for shallow comfort. No? So, yan. So, ito yung mga bagay na tinuro sa atin. So, ano pa nga, ano natin? Pang-apat. Ano pa ba ito na nakapaloob doon sa pananampalataya na hindi natin pwedeng isuko kahit kanino? Yung righteousness through Christ. No? Christ's perfect life and death justify us before God. Our righteousness is imputed, not earned. No? Ang katuwiran na meron tayo ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? Ang katuwiran na meron tayo. Bakit mahalaga yung katuwiran? Bakit mahalaga itong salitang katuwiran? Bakit mahalaga yung katuwiran? Dahil hindi naman tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung tayo ay wala sa katuwiran. Kailangang maging matuwid tayo. Colossians 2:9. Ang makakita, siyempre, wala namang ibang yun, di ba? Oo, wala nang bumagat. Siyempre, tingnan natin. Ito yung, bakit natin to po binibigyan ng diin? Kasi sabi natin, gusto natin ng kaayusan, di ba? Saan tayo magiging magkakaisa? Ano yung paniniwalaan natin na tayo ay magkakaisa? Di ba? Ano sabi diyan sa 9? Nakita nyo na? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. At sabi sa 3:22-24 ng Roma, Romans 3:22-24, Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinawang nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. tuloy. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Ayun. So ang ating katuwiran ay nakadikit kay Kristo. So wala po, yan po ay aral na hindi pwedeng isuko. Yan ay turo na hindi pwedeng bitawan sa Christianity. Ang katuwiran meron tayo ay na kay Kristo. Stop striving to be enough, start standing in Christ. No? So kay Kristo tayo ay matuwid. No? Let the truth of justification silence the lies of shame. So tayo ay matuwid dahil kay Jesus. Hindi natin yan, hindi dahil sa merito natin. Ano yung merito? Gawa. Hindi po yan. Regalo ng Diyos. Bakit regalo ulit yan? Hindi kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran. Okay? So pag sinabi sa Bible, libre, hindi mura. Okay? Maraming tao po sinabi, libre yan. Parang ang dali lang, mura. Hindi. Kaya libre, hindi mo kayang bayaran. Kung kaya mong bayaran, hindi yan ililibre ng Diyos. Bakit niya ililibre? Kaya mo naman palang bayaran. Di ba? So the only reason kung bakit libre, wag mong isipin mura kasi. Hindi.
libre to dahil hindi ko to kayang bayaran. Lord, thank you. So, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Okay? So, pang you, Ayaw niyo yung bayaran. unwavering call to holiness. Ayan. So, ang panawagan para tayo ay maging banal ay hindi rin po yan optional. Hindi optional na gusto mo o ayaw mong maging banal. Be holy as your Father in heaven is holy. Be perfect like your Father in heaven is perfect. Hindi po yan optional, hindi mo pwedeng piliin. Talagang nung maging Kristiyano ka, itinakda ka na para maging banal. 1 Peter 1:15-16. Yan. Unang Pedro. Yan. So tayo ay may mga Bible, no, para basahin, no? So ano sabi dito? 15:16 ng unang Pedro. Sige. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpaka-banal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So hindi siya optional. Ang linaw, ano po? Katangian ito ng Diyos. Tito 2:11-12. Sapagkat Okay. nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos dulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yun. So yan, actually ito yung pinakamahirap sa lahat. No, ito yung isa sa mahirap. Madali yung iba no? Parang tatanggapin lang Okay, tanggap. Okay, pero ito yung mahirap, no? Yung paglakad sa kabanalan. Ito yung salita na ginagamit natin, dinadalisay. Di ba yung word na dinadalisay? Yung parang sabi doon, kung paano daw na ang mga hikaw ninyo, ang mga ginto na yan na meron kayo, ay dumaan sa apoy para maging dalisay. Ganon din daw tayo bilang mga Kristiyano. Pinadadaan sa apoy para maging dalisay. Yung salitang dalisay, hindi po yun artista lang, kundi kabanalan. Kabanalan. So ang layunin ng pagiging dalisay, hindi para maging sikat. Hindi para maging sikat. Ang layunin ng pagiging dalisay ay maging maayos at sa harapan ng Diyos. Di ba? Grace empower us to say no to sin and yes to God. Holiness isn't legalism, it's Christ-likeness. No? Ang holiness ay hindi po yan legalism, kundi pagtulad kay Kristo. Are your private habits pure? What needs to be deleted, repented, or surrendered? Ito yung mabigat. Sabi natin, ito yung deleted, repented, surrendered. Ang dami. No. Okay? So, mahalaga ba tong aral na to? Opo, mahalaga yan. Ang linaw-linaw nung binasa natin kanina sa 1 Peter 1:15 hanggang 16. So, S, ano yung S? Sacred, community, and church. No? Acts 2:42. Tingnan nyo nga. Ano nakasulat sa Gawa 2:42? Nakita na? Yung nakakita, mabilis. Nakita na, basa. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Yan. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan. So ang Kristiyano, hindi ka tinawag para mag-isa. So maraming pwede daw maging Kristiyanong mag-isa. Hindi po yan totoo. Sapagkat ang layunin ni Jesus, kung bakit siya nagkatawang tao ay upang
Nandadaya. Ayusin ang lahat ng bagay. Paano aayusin ni Jesus ang lahat ng bagay kung kaya mo naman palang mag-isa? Mali naman. Ano pa yung aayusin ng Panginoon doon? O, ikaw, bahala ka dyan. Ikaw, bahala ka dyan. Hindi. Aayusin ng Panginoon ang lahat. No? Ibig sabihin, may mga pangangailangan tayo na tutugunan ng iba at may kakayanan tayo na tutugon naman sa pangangailangan ng iba. Ha? So iba-iba po ang ating kakayanan, iba-iba ang ating pwedeng gawin. Ano? Hindi yan palakihan. Sa church, hindi lahat pastor. Sa church, hindi lahat song leader. No? May kanya-kanyang gifts sa loob ng church. At sinabi nga ng Biblia na yung mga gifts na parang hindi maganda, yun ang pinaka-importante. Yung mga gifts na hindi mo pinagmamalaki. Yung mga bahagi ng katawan mo na hindi mo pinagmamalaki. Alam ko na yan. Pero, yun ang pinakamahalaga. Di ba? Amen! Oh. Di ba? Ang daming bahagi ng katawan mo na hindi mo pagmamalaki. Pero, pag hindi siya gumawa ng dapat niyang gawin, may problema ka. Pero hindi mo siya pinagmamalaki. Di ba? Alam niyo na yun. So the church is not optional, it's essential. Ang church, ayon sa turo, sa aral na iniwan ng Diyos, hindi siya optional, essential. Essential siya. No? Pag nananalangin tayo, okay manalangin, Ama ko. Pero ang turo ng Panginoon, Ama namin. Ama namin. Di ba? Hindi ka nag-iisa, huy. Hindi ka nag-isa. Hindi ka nag-iisa. It is God's design for fellowship. O, ang church, dinesign for fellowship, dinesign for worship. No? Nakita niyo ba na inaayos ng Panginoon ang lahat ng ito sa atin? So dahil may mga giftings, may mga kaloob sa bawat bahagi na yan. May mga kaloob ang Panginoon. Nawa ay mahayag ang mga kaloob ng Diyos sa ating iglesia para sa ating paglago at pagiging katulad ni Jesus. So tayo ba ay patuloy na uma-attend at nakikibahagi sa iglesia? So get connected, be accountable, serve others. Ayan, no? So dapat daw ganito sa iglesia. Connected, accountable, serve others. Ano ibig sabihin ng accountable? May pananagutan. May pananagutan. Mananagot ka. May pananagutan. Accountable ako. Ako ang inakay ko. Oh, accountant ka, may pananagutan ka. You will be accounted. You will be accounted. Letter T, ito pa ang kasama doon sa pananampalataya na binigay sa atin. Babalik si Kristo. Walang Kristiyano na hindi mo yayakapin. Babalik ang Panginoon, no? Oh, sabi diyan, di ba? Titus 2:13. Titus 2:13. Basa. Bakit pa itaas na kamay? Habang hinihintay natin yung pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos at nakapagligtas na si Yesu Cristo. Yun, mayroong daw mahahayag, no? Babalik ang ating Panginoon. Babalik ang ating Panginoon. Yan ay kasama saan? Sa pananampalataya na ibinigay once and for all sa atin. Pananampalataya. Revelation 22:12. Oh, Revelation. Present daw, pastor. Oh, present. Basa. Sinabi niya, kayo, darating na ako. Dala ko, May na-duet pa yan. mga gantimpala. Oh, sige. Dala ko ang gantimbalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ayun, no? Ayun. May gantimpala, no? So, pagkamat, di ba, sinasabi natin ang kaligtasan, biyaya ng Panginoon, pero may gantimpala.
Oo. Oh, bakit? Si Apostol Pablo, lagi niyang pinagsisigawan yan. Naligtas ako dahil sa biyaya, naligtas ako dahil sa biyaya. Pero ako ang pinakamasipag sa kanilang lahat. At hindi niya naman pinagyayabang yon. Dahil sabi niya, ako ang pinakamasipag dahil kay Kristo Amen. na nagpapasipag sa akin. So, hindi rin, ano, wala talaga, at the end of the day, walang kayabangan na pwedeng i-ano, Jesus is coming again to judge and to reign. Babalik ang Panginoon para hatulan ang mga dapat hatulan, iayos ang mga dapat iayos. Pag nag-judge ang Panginoon, yan po ay pag-aayos. Diba? Bakit mo hahatulan? Yung mali, tatapatan mo na kung ano dapat gawin doon. Yung tama, bibigyan ng reward, no? At pagdating niya, siya ay maghahari. Maghahari nga siya. At sabi doon, kasama tayo dyan. Isasama tayo ni Jesus sa kanyang paghahari. This world is temporary, eternity is certain. Ang mundo na kinalalagyan mo ay pansamantala. Subalit, ang walang hanggan ay isang bagay na tiyak. No? Are you living for what will last? Nabubuhay ka ba para sa mga bagay na may kaugnayan sa eternity? Share the gospel like it matters because it does. So yung mga ginagawa daw natin dapat nakadikit saan? Sa eternity. Hindi lang yung pang-samantala, kundi sa eternity. So yung E, eternal gospel, yung N, yung covenant scriptures, sa T, triune nature of God, righteousness through Christ, ang R, U, your unwavering call to holiness, S, sacred community and church, and 30, the return of Christ. No? And of course, yung E ay endurance in sound doctrines. Pananatili sa tamang doktrina o aral. No? Kasi hindi po madali yan. Napakapalad natin. Talaga sa totoo po, nagpagpapasalamat tayo, nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa mga lugar na na yung mahirap. Ikalawang Timoteo 4:3-4. Okay? Ikalawang Timoteo 4:3-4. Ano sabi diyan? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Susundin nila ang kanilang Ayun. sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang buhay. Ayun, no? Sila makikinig sa kababaalan. Sa halip ay babahin ang kanilang pansin sa mga kamay. Sige. Hanggang 4? Okay, tama yon. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. So in the last days, sabi diyan, no, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang wastong aral at sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Kaya minsan yung ang daming mga nagtuturo na na ang gandang pakinggan. Oo, ang dami, no? Titus 1:9. Syempre, sunod lang yan kay Timoteo. 1:9. Kailangang matatag siyang nangahawakan sa tunay na aral upang ito'y may turo niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So, ibig sabihin po, ito ay sulat doon sa mga elder. Nasabi, dapat daw yung mga elder ay nangahawakan sa tunay na aral. Sound doctrine. No? At sabi diyan, ano daw yon? Kaya niyang ipakilala ito, yung ipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So, truth will not always be popular. Tama po yan. Ang katotohanan, minsan hindi na siya magiging popular. But it will always be powerful.
Ang katotohanan, hindi sa popular. Paano nyo malalaman yan na ang katotohanan, hindi na popular talaga? Tingnan nyo, malapit na ang eleksyon. No? Tingnan nyo, malapit ang eleksyon. Ang katotohanan, hindi popular. Ano ang popular? Yung pera. Di ba? Pera. Sino mananalo? May sobre! Yung may sobre. Huwag sana dito. Tapos yung mga tao, sigawan ng sigawan, pagbabago! Asan ang sobre ko? Gusto ko yan! Baliktad no, pagbabago, tapos nanghihingi ng sobre. Pero yun nga, totoo po yan. Bakit kaya wala akong nakuha sobre? Oh. Truth will not always be popular, but it will always be powerful. Sound doctrine isn't a luxury, it's our lifeline. So, ang doktrina na ating pinangawakan, hindi daw po yan na luxury. Ano sa Tagalog ang luxury? Luho. Mga luho. Iyan ay ating buhay. Lifeline. Go deeper, not trendier. Huwag kang sumabay sa agos ng mundo, sa mga sinasabi ng mundo. Build conviction that can withstand storms. No? So yung mga sound doctrine, tayuan mo yan kahit na may bagyong dumadaan. No? And syempre, letter D, devotion to apostolic mission. Kasama to sa 8 minutos sa atin, Matthew 28:18-20, the Great Commission, 2 Timothy 2:2. Ano sabi sa 2 Timothy 2:2? Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. So merong pinagagawa, no, sa atin. At ang paghahalin tulad niya doon ay tayo daw ay mga sundalo. So ang sundalo may misyon, ang sundalo may gagawin, no? So ano 'yon? Yung utos ng Diyos. The faith was delivered to be declared and discipled forward. Yung tinanggap nating pananampalataya, hindi natin sasarilinin, kundi isusulong at aakayin ng iba sa pananampalataya. Yan yung mission natin. We are not consumers, we are carriers. So hindi tayo yung, ano yung sabi ng consumers? Tagatanggap lang. Di ba pag sinabing consumers, no, ikaw yung tumatanggap lang. Hindi. Matapos mong matanggap, dapat mong ibahagi sa iba. Di ba? Tatanggap ko, ibabahagi ko sa iba. Who you are intentionally discipling. Ayan, meron na ba tayong mga inaalagaan? Multiply what has been entrusted to you. Di ba? So yan ano, yan. Kita nyo ba? Ang liit, di ba? No. Ayan. So interest, entrusted. So ito yung mga bagay po na non-negotiable yan kung tutuusin. At talagang hindi mo yan pwedeng isawalang bahala. Di ba? Eternal Gospel of Grace, yung Scriptures, yung Triune Nature of God, righteousness through Christ, panawagan sa kabanalan, ang Iglesia ng Diyos, ang pagbabalik ni Kristo, ang pagiging matatag sa paninindigan, sa tamang doktrina, pananaral, pananampalataya, at devotion to mission, yung tawag natin diyan, pagpapalagana. Ayan po yung mga binasa natin kanina, di ba? Ang application po natin, rest in Christ, share the gospel, submit to the word, not the word, no? Walk with the Father, Son, and the Holy Spirit, reject shame, walk in grace. No, dito po, be different, live set apart, belong, serve, grow together sa church, live urgently, focus on eternity, dahil babalik ang Panginoon, stay grounded, resist drift, huwag kang gumewang sa mga doktrina na yung pinananampalatayanan, make disciples, multiply faith. So pag tinignan nyo pong maigi yan, hindi po siya wala po tayong parang in-endorso dyan na school of thought. Ano yung school of thought? Yun po yung iba-ibang pagtingin o aral.
So lahat yan, kahit sino tumingin na Kristiyano, yayakapin nila yan. Kahit anong klaseng denominasyon, etong mga to, hindi nila yan tatanggihan. Yan po ay para sa lahat ng Kristiyano. Hindi tayo mag-aaway-aaway dyan kung Kristiyano ka. Tama ba? Yes. Tama ba? Pag tinignan mo to, kahit nasaan ka, babalik si Jesus. Kristiyano ako, oo. Di ba? Kailangan kong maging matatag sa aking doktrina, oo. Di ba? Yung mga aral. Kailangan kong isulong ang gospel, oo. Kahit ano pa yung iyong, kahit ano pa ang inclination mo. No? Saan ka mang grupo kasali. Yan ay yayakapin nating lahat. Yan yung sinasabi doon na minsan at magpakailanman ay ipinagkatiwalang pananampalataya sa atin. The faith has been entrusted to us not to debate, dilute or delay. We are not editors of truth. Hindi natin binabago yan. We are ambassadors of it. This is not just a message, it's a mission. So huwag natin pag-away-awayan. No, yung ating pananampalataya, huwag nating dilute. Haluan ng iba. No? Huwag mong lagyan ng tubig. No? Huwag mong lagyan ng kulay. O huwag mo ring i-delay. Hindi yan dapat pigilan. No? Kailangan ipagpatuloy, isulong. No? Hindi natin binabago ang katotohanan. Tayo ay tagapagdala nito. Di ba? Ambassadors. No? Ikaw yung may dala-dala ng katotohanan, hindi mo yung babaguhin. Sapagkat yan ay hindi lamang mensahe, kundi layunin ng ating buhay. No? Sabi ng content, di ba? Will you be a contender or a consumer? Yan ang tanong. Ikaw ba ay makikipaglaban para sa pananampalataya na minsan at magpakailanman ay ibinigay sa iyo, o ikaw ay magiging consumer lang yan? Tagatanggap lang. No? Dahil ang consumer, they seek comfort. No? Pag masarap, go! Pero hindi ganon. No? Contenders embrace the cost. Katulad ni Jesus. Jesus embraced the cost. We are like Jesus. Contender si Jesus, contender din tayo. Consumers echo culture. No? Sumasabay sila sa kultura. Pero ang mga Kristiyano, ang mga contenders embody Christ. No? So, mayan, mga ganyan, yung kultura po, sumasabay talaga ang mundo dyan. Halimbawa, sa Japan, wala pong Pasko doon, pero pag Christmas, meron din silang mga binibenta sa Christmas. Pero iba yung pananampalataya nila. No? Bakit? Sabayan natin, kikita tayo. Mga ganon. No? So, yung kultura, consumers, sumasabay sa kultura. No? Pero kung ikaw ay Christians, si Christ ang iyong ini-embody. Hindi ka dapat naaapektuhan nito. Sa totoo, dapat ikaw ang gumagawa ng kultura. Sabi doon, Christ culture. Pwede ba tayo gumawa nun? Pwede. O, kultura ng Panginoon, yun ang dadalhin natin. Christ culture. Consumership, contender stand. Ang mga consumer, ano lang yan, passive. Pero ang mga contenders, ano sila? Palaban. No? Palaban. Kaya lang, siyempre, para maging palaban, dapat alam mo ang ipinaglalaban. Palaban ako! Saan? Ewan ko. Ano ang paniniwala mo tungkol kay Kristo? Tanong ko sa pastor ko. Entrusted. Bakit ka naniniwala sa Trinity? Basta! Ganun ang mga sagot mo, no? Kaya pag tinawag ka ng iba, nasama ka agad. So, what are you doing with what God has entrusted to you? Will you hide it, hoard it, or herald it? Itatago mo, hoard mo, o i-herald? So, yun ang tanong dyan. Sige po, manalangin tayo sapagkat masabi natin, nananalangin tayo para sa pagkakaisa. So ano ang layunin ng ating pagiging Kristiyano? Magkaisa tayo. Saan po kami magkakaisa, Panginoon? Sa pananampalatayang minsan at magpakailanman ay ibinigay sa inyo ng Diyos. Lord, doon po kami nagkakaisa. Doon kami sama-samang tumitindig. Doon kami sama-samang lumalaban, Panginoon. Sapagkat ang Diyos
na aming pinananampalatayanan ay Diyos na lumaban at nagtagumpay. Lord, ito yung pinakamainam sa lahat. Yung maipamuhay namin ang pananampalataya na binigay mo sa amin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa buhay na ibinigay nyo sa amin. Yung buhay na walang hanggan sapagkat tinawag nyo kami, Panginoon. At Lord, alam namin na yung pananampalataya na tinanggap namin, isang pananampalatayang buo, kumpleto, Panginoon, sapat para kami ay mabuhay ng tama at maayos sa mundo mang ito o sa papadating na mundo, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, magawa po naming maipagtanggol, matindigan, Panginoon, ang aming pananampalataya. Nawa ay lumalim kami sa pagkakilala sa inyo, sa pagkaalam ng iyong salita, at sa pagsunod sa inyong mga utos. Salamat po, O Diyos, at muli po, Ama, ang lahat ng ito ay para sa kaayusan namin. Ang lahat ng ito ay para sa pagkakaisa naming lahat. Ayusin niyo po kami. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.